ganda. Touchdown. Highest point, Philippine Highway System. Elevation, 7,400 feet. From sea level yan ang usapan dyan. Ang Besang Pass ay merong isang malaking labanan noong kampanya ng Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang lugar ay nagsisilbing gateway sa kabundukan ng Cordillera at sa lungsod ng Baguio. Tutok ng baril yan ah. Ito yung masarap dito talaga sa Baguio. Yung klima. Para ka naka-aircon. Except lang dun talaga sa mga kalsada dito na talagang normal na lang. Talagang normal na lang yung traffic dito sa kanila. Pero okay pa rin. Masarap pa rin mag-Baguio. Bababa lang ako. Mag-aalas 6 pa lang. Early dinner na ako kasi wala naman akong breakfast eh. Wala rin. Ay! Gulat ako sa'yo! Wala rin akong lunch. Early dinner. Early sleep. Para maka-jump off tayo ng maaga bukas. Tulog ako ng maaga. Shoutout kay Boss Parak sa aking susuot na damit. Jersey, tsaka ito. Ay, nanginginig-ginig yung laman ko sa wagod. Meron ako 6 hours na tulog. Kailangan ko na matulog. Pampainit para mas lalo tayong makatulog ng maayos. Mag-alarm na lang ako ng 3 AM. Exit ko dito sa hotel is alas 4. Ayun, pupunta natin bukas sa Atok Benguet yun. Medyo kabundukan, sigsagan, bangin-bangin yon, kailangan natin mag-ingat. And then bababa tayo ng Lawag. Pag maaga tayong nakarating ng Lawag, which is yung Lawag is sa yun yung pang third ang pang fourth na major checkpoint nitong loop na ginagawa natin. So matutulog na ako. Sa tulog ng beer na to, alam ko makakatulog ako ng maayos at hindi ako lalamigin, mapabawasan yung lamig ko. Good night everyone, good night mga first timers. Sa lahat ng mga nanonood sa akin, subaybayan nyo lang itong loop na to. At medyo challenging talaga din to. Kasi ramdam ko yung pagod ko ngayon. Hindi dahil sa biyahe, kundi dahil sa bigat ni Daddy Spike na motor. Naninibago yung katawan ko. Ang sakit na mga braso ko. Nasanay lang ako kay Spike na magaan i-drive. Na-miss ko tuloy si Spike. Ganito pala ang solo loop. Walang ibang tutulong sa'yo, walang ibang dideskarte. Andiyan yung mga kaibigan mong pwede mong pagtanungan. Pero the reality, nag-iisa ka lang talaga. Pero syempre, alam ko hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Lord. Siya nagpo-protect sa akin, siya ang nag-iingat ng aking biyahe, di ba? Hanggang sa matapos to. So nagsisimula pa lang tayo mga first timers. Luzon pa lang to. And after Luzon, bababa na tayo ng Visayas and Mindanao. Yun na yung mahabang biyahe talaga. As in. Pero kaya na rin yan. Kailangan nating matapos tong solo Philippine loop na to para masabi ko sa sarili ko na naikot ko yung Pilipinas mag-isa. Morning. Parang maligat ang akit ako ng Atok Benguet na ganitong oras Mas lalong lumamig. Dito ako nagstay. Red Horse Extra Strong. Ito ang laban. Napakapayapa. Walang sasakyan. Okay, let's go. Let's go. Bye bro. Thank you. Tutuloy ulit ako dyan sa susunod. Masarap matulog Sarap ng tulog ko kahit 5 oras lang.
Bounce na tayo sa the coldest the coldest and the most dangerous roads in the Philippines. Hindi joke yun. Bangin-bangin ang dadaanan natin, pero mag-iingat tayo. Picture, Odo. Lord, ingatan mo ako sa biyahe ngayong araw na to. Hindi to madali, pero alam ko naman na kaya to kasi andyan ka eh. Ilaw. Yun, shout out Helix. Napakagandang ilaw. Ride to the coldest. Yan, mainit agad makina, Daddy's bike. Woohoo! Hanap muna tayo ng gas station na 24 hours na bukas. Kailangan talaga natin magpagas kasi first time kong dumaan doon at nakikita ko sa mapa, puro talaga kabundukan. So, malaki ang chance na walang gasoline station na malalaki. Pero sana mayroong mga bote-bote na premium ba, para pwede yun. Basta premium pa pwede. Hindi lang talaga pa pwede ang regular dito. I mean, siguro pa pwede naman, pero hindi ko alam kung anong epekto sa makina. Pero advice talaga sa mga malalaking bike is premium talaga na gasolina. Ang lamig, pero hindi masyadong natagos yung yung lamig dito sa jacket ko. Ayun, gas station. May nakita ako. Dokte, counterflowing, let's go. Sira ulo. Balik. Sorry po. Ayan. Shell to the next level. Ay, Caltex pala to. Ambot. Full tank tayo. Primax. Let's go. Dito natin masusubukan ng ating gulong. Primax, ride to the hard level. Let's go. Yung mga congrab natin dyan. Thank you. Cash lang kami. Opo. Wala naman po akong card. Thank you, bro. Ingat ya. Salamat. Maging mindful, boy P. At ang ating gasolina ay 13 liters lang ang laman ng tangke ng ating Daddy's Bike. Ang gas consumption ni Daddy's Bike 20 kilometers per liter. Talagang napakasarap lang talaga puntahan kasi ng Baguio. Nakakabaliw yung klima na okay naman sa nakakabaliw. Nakaka-relax. Sabi nga ng mga tao dito, kahit problemado daw ang mga tao dito sa kahit daw problematic yung ibang tao dito sa Baguio, hindi daw masyadong umiinit yung ulo kasi nga malamig yung lugar. Totoo yun. Malaking factor na mas nagpapainit ang ulo ang mainit na panahon. Kasi nga, iba ng mga tao hindi naman problemado, pero dahil sa init ng panahon, umiinit yung ulo, di ba? Tama ako, di ba? O, di ba? Okay. Lord, okay tayo ng bundok, ha? Ingatan mo ako, ha? Ingatan ko may Daddy's Bike. Kapit ka lang yan sa likod. Ikaw ang bahala sa akin. Alalay lang tayo sa piga kay Daddy's Bike kahit sa akyatin para hindi masyadong lumaklak na ang gasolina. Mag-alas 5. Sige na nga, ilaban na nga natin kahit madilim. Ambot talaga, boy P. Saan ba talaga? Ito! Aha! Let's go! 48 kilometers. Woo! This is good, Lord. Takte. Dilim. Shit. So, ito yung ilaw ko, ha. Check natin ilaw natin. Ito yung may dilaw combination of white and yellow. Ito yung puti. Pag binuksan natin yung isa pang backup ko na pang flood, ayun o, gawin natin araw ang gabi. Ganda, no? Liwanag. Pero magtira tayo ng yan lang para baka makasilaw tayo sa mga kasalubong. Udok, ang tanong kung may kasalubong. Takting ay nako. Ito po ba yung papuntang Atok, Benguet? Pag ganon? Atok. Yung highest point, second to the highest point Yes.
Pabugyas? Yung kanto rito. Opo. Ay, lumagpas na naman tayo. Anak ng toko ah. Gusto ko lang marinig kay kuya na ano, safe ba? Walang gagalaw sa atin. So, saan tayo guys? Tama naman itong tinataha ko, no? Tama naman to, no? Ano ba talaga? Ah! Atok Benguet talaga. Former highest point. O, tama naman. Baka dito nga talaga. Palit tayo ng mode. Rain, gravel. Okay. Mas mataas yung traction control. Okay. Naglolo ko talaga. Tama naman yung pinuntahan ko eh. Ba't may gate na sarado? Magantay-antay muna ako magliwanag. Baka maligaw-ligaw ako dyan sa kabundukan eh. Yung pala mali pa yung pinasukan ko. Maganda letse-letse pa tayo. Antay-antay lang ako magliwanag na. Mga 30 minutes muna. Tambay na lang muna ako dito. Magantay lang ako ng tao mapagtatanungan. Mahirap na. Ay, siya. Ganun talaga ang buhay. Makulay. Makulay ang buhay sa sinigang na gulay. Ate, pwede magtanong? Nagkandaligaw-ligaw po kasi ako dyan sa loob eh. Saan po ba yung daan po papuntang Atok Benguet? Sila sa taas tapos papagawa. Ayun si ate, may tindahan pala dyan. Minsan talaga mas masarap pagtanong kaysa umasa sa mapa. Bulati-bulati gaming tayo dito. Ay. Itong dinadaan natin to, ano to eh, ruta rin to ng Cordillera loop. Kung may Philippine loop, may Cordillera loop din. Hanggang level 1, 2, 3, 4 yata o hanggang 5. Kahirap na. Pero gagawin natin yan. Dapat nga yun ang next na gagawin ng HL. Ayan o, bula-bulate hanggang mamaya yan. Hanggang sa Besang Pass. Eh, ganyan yung mga kalsada. So kailangan natin mag-iingat talaga. Hindi natin kailangan bumakbak dito. Diyan tayo pupunta. Atok 36 kilometers, Bontoc 133. Hindi naman tayo aabot ng ng Bontoc. Kapag nanggaling ba ako bro ng Atok, pababa ng Besang Pass, may mga gasolinahan bang ganito madadaanan? Pupunta ka ako ng Atok? Mag-Atok ako. Eh kaso 13 liters lang to eh. Pagdating doon, meron bang gasolinahan pababa ng Besang Pass? Ay, malayo na. Pero kung pupunta ako ng Bugias, may gasoline station. Malapit lang naman yun, di ba? Ay, malayo yun. 2 oras. Mula sa Atok? Wala dito. Ba't ba inaalala ko na sobra yung gasolina, no? Mamaya ko na nga isipin yan. Diba? Kita nyo yung view? Napakaganda, diba? Pa-sunrise. Grabe. 28 kilometers na lang na kurba-kurbada. Ganda. Priceless. Lalo na mamaya to. My God. ...26 kilometers. Napakaganda dito. Nakakamangha. Ano to? Kape? Uy! Ay! Kape muna tayo! Bago ang lahat, kape muna ulit. Yung totoong kape. Yahoo! Our Northern Coffee House. Let's go. Okay, stop over muna tayo. Our Northern Coffee House. Napakaganda ng view, no? Naghahamog-hamog pa. Kape muna tayo. Sakto. Kabubukas lang.
Ate, good morning. May brewed coffee na po kayo? Meron kasi. Ang sarap dito po sa inyo. Hindi na umala. Opo. So, sanay na po kayo dyan, ha? Hindi nga po kayo masyadong naka-jacket, eh, no? Okay lang. Basic na lang. Oo. Yung tagabantay ng rice field o rice ano nga ba? Basta sa Tagalog, tagabantay ng palayan. Totoo nga ahas yan, bro, no? Oh. Ano to? Pasalubongs and everything. Djembe. Tuloy na tayo sa ating pupuntahan. Atok, Benguet. On the way to Atok, ito ha, our northern home. Sarap ng kape. Grabe talaga yung ano, no? Ganda ng drone shots, no? Ang ganda ng view sa Himpapawid, no? Nakakilabot eh. Ayan, si Haring Araw. Sumilip din. Mas visible na yung daan natin ngayon. Mas okay na. Sakay ng jeep, bilihan na ng pasalubong, bilihan ng nganga. Nagiging parang familiar sa akin yung dinadaanan ko. Kasi pinapanood ko si Master JM eh. Parang every time na may nakikita akong lugar na medyo familiar, eh na dahil yun, pinanood ko yung biyahe niya dito nung tinapos niya yung Philippine loop niya mag-isa. Tunog helicopter eh. Paakit na tayo eh. Diba napakaganda? Boom! Yung sceneries na yan, napakalupit. Tabing kal, diba? Yan ang for the views para kay Boy P. For the views. Literal na magagandang view. At mararating na natin yung Atok, Benguet, yung second to the highest elevation of Philippine National System Philippine Highway. Ano nga ba yun? Parang meron pang ano dun, oh, bahay dun sa taas, oh. Bahay pa talaga yun, oh. Kaya sarap ng... Meron pa tayong 13 kilometers eh. So kung hindi ako nagkakamali, hula ko lang ha, yung highest elevation na yun na pupuntahan natin sa Atok is siguro dyan sa kabundukan na yan, dun sa taas. Dun. Tignan natin. Yung gusto kong matikman dito sa lugar na to, hindi ko lang alam kung dito ha, yung itag, yung karning inuud, o yung parang pinausukan ng tinago ng matagal. Niluluto dito, mga karne-karne. Alam ko yan kung bakit may ganyan. Nalaman ko na. Oh, mga itak ko. Kapag mayroong nagluluto ng mga ganon, may sineselebrate yan. Ano dito eh, tribo-tribo. So kunwari may namatay sa isang tribo, yun, magkaganon sila, magpapatay sila ng kakatay sila ng mga baka or baboy. Tapos
magkakaroon ng feasting. O yung kumain sila na, yung pagtitipon-tipon na sabay-sabay kumain. Yan, feasting tawag doon. Malapit na tayo. Uhuhuy! Takte, ganda! Gagi, ganda! Nakikita niyo ba yan? Takte! Oh! Oh my! Diba? Takte nga, no? Nako po! Lapit na natin, oh! 450 meters! Ganda! Takte, adam, paulit-ulit yung salitang ganda sa akin. Dito na tayo, 160 meters! Yahoo! Highest point, Philippine Highway System. Ayan, dito na tayo mag-park. Touchdown. Highest point, Philippine Highway System. Elevation 7,400 feet. From sea level yan ang usapan dyan. O ngayon, magpapapicture muna ako dun. Kailangan natin gawin to eh. Yun na yun. Akala ko kung ano yung nagtatawanan eh. Kilala pala tayo. O tara, picture po tayo. Saan po kayo galing, ma'am? Pampanga po. Pampanga. Malayo na narating nyo ah. Hindi po mahulog yan? Hindi yan. Pag nahulog, kasi wala na tayong video. Okay, 1, 2, 3. So, sir, taas na lang. Samantalahin. 1, 2, 3. Yan. Thank you, sir. Yo, bigyan ko yun ng sticker ko. Ay, yes, sir. Thank you, sir. Pahingi po ako ng resibo ha. Yung parang ganito, meron kayo. Ay, wala po. Isulat. Opo, pwede naman po. Let's go. Ingat mga sir. Meron tayong 83 kilometers na babahihin sa loob ng 2 oras at 28 minutes. Pero hindi yan accurate kasi hinto-hinto tayo. Gusto kong enjoyin yung view ba, kasi ito na yung part ng isa sa part ng Luzon dito sa Upper North na magaganda talaga ang mga view, di ba? Nakikita nyo naman yan. Marami pa yan. Paano ko ba malalaman kung nasa Besang Pass na tayo? Siguro may signage naman yun, no? Ganduyan Restaurant. Nasa tamang sistema na ako kasi nakakaramdam na ako ng gutom ngayon. Pero nakalam-kalam pa lang naman yung sigmura ako. Harap tayo ng makakainan mamaya. Baka dun sa Besang Pass eh. Basta sabi sa akin ni Master Jem kasi puntahan mo yung Besang Pass, daanan mo yan, napakaganda dyan. So ito na yun, first time nating mapupuntahan. Eh syempre tayo si Wawawi tayo eh. Wow o siya, biyahe muna tayo. Mauubusan ako ng memory card dito kung i-vlog ko to lahat sa sobrang ganda ng mga tanawin dito. Magkita na tayo sa entrada mismo ng Besang Pass. Okay? Drive muna ako.
Makiki-CR. Diyan po sa baba. Kayo na po nakatira dito, Nay? Malapit lang bahay mo dito? Ito bahay mo? Si nanay natakot kanina nung pagbaba ng drone eh. Nagulat eh. Doon, sa CR. Wow. Maglalaba ka po. Saan po yung CR dito? Doon, sa CR. Ah, doon. Ang ganda naman ng... Nakabuksan ng... Ah, sige po. Thank you na ya. Alam na. Teritoryo ko na to. Natatak ng Boy P. Marquez territory. Let's go. Hi, thank you. Success. Ang sarap ng pakiramdam. Grabe, kalsada dito. Kahit naka-espalto, makikita mong madulas na eh. Mga kurbada dito sa sa bengket na to. Kailangan mo magtino dito eh. Dapat yung mga kamote sa Marilaki, dapat dito dinadala eh. Dito nyo dalhin yung mga kamotehan nyo na, yung mga banking nyo. Dito nyo dalhin. Sa kangkong kayo pupulutin mag Oopsie whoopsie. Careful. Oh, hinto tayo dito ha. Good lang. Pakita ko lang sa inyo para mas maengganyo kayo. Kaya i-influensyahan ko talaga kayo mag-ride sa mga lugar na ganito. Ayan o. Diba? Sinong may ayaw sa lugar na ganyan? Oh. Diba? Kumbaga, challenge yourself. Hindi naman sa mga riders dyan na mahilig talaga magmotor ha. Yung mundo kasi natin sa industriya, ay yung mundo natin bilang mga rider, ano yun eh, open yan para sa lahat. Kung ikaw eh labas ka sa comfort zone mo, yung kunwari, yung mga mahilig pumunta ng Marilaki. Hindi naman ako against sa Marilaki, against ako sa mga kamote sa Marilaki. Kayo, hinikay ko kayo na ibahin nyo naman, na kumbaga yung mga riders ba na mahilig sa nature, sa pumunta sa Marilaki, eh itry nyo pumunta sa ganitong lugar. Kumbaga, mas enjoyin nyo yung motor ninyo. Sabi ko nga, para sa akin kasi, di ba sinabi ko nga dun sa vlog ko dati na yung pagmumotor sa akin, iba eh. Ang tingin ko kasi sa motor, hindi siya yung kung anong kaya kong gawin sa motor ko. Si Boy P, tinitignan yung motor kung anong kayang gawin ng motor or ng pagmumotor para sa akin. So ito yun mismo. Yan ang nagagawa ng pagmumotor sa akin. Yun, nakapunta ako sa ganito kagandang lugar, napakapayapa, di ba? Hindi lang dyan tayo nagtatapos. Gusto ko talagang mag-travel sa ganito nang hindi nagmumotor ka, pero yung mag-ano ka ba, mag-ano ka ng, kumbaga, yung immersion na tinatawag. For example, itong lugar na to, eh dyan ka titira ng 3 days para i-experience mo yung pamumuhay dyan. Ganyan. Yan yung mga next level na gustong klaseng biyahe. Sa mga susunod dyan, hanggat kaya ko bumiyahe, babiyahe ako. Hindi nyo ako mapipigilan. Walang makakapigil sa akin. Tuloy tayo. Touchdown Burguillas, napuntahan din. Kabado pa naman ako. Akala ko talaga walang gasoline nandun sa taas. Meron pala. May mga balak dyan na tulad ko na kinakabahan sa mga gasoline station. Pwede kayo pumunta ng Atok Benguet. Hindi naman problema ang gas station. Marami kayong pwedeng paggasan ba. Yung Itag talaga eh. Yung Itag ang gusto kong tikman eh. Pero hindi dito yun eh. Ang alam ko sa Mountain Province yun eh. Or sa Sagada. Parang sa Sagada yata yung Itag. Ayun o. Mula dito, yung Tinok, 33 kilometers. Tinok Ifugao na yan. Yung Central Buguias, doon pa pala yun. Kaya nagtaka ako kanina kung bakit nasa Buguias tayo. Parte lang pala to ng Buguias. Kabayan. Hindi ko alam kung saan yung kabayan na yan. Tama ba? Tama ba ang tinataka ko?
Tama. Okay, let's go. Laking cactus oh. Diba, ang ganda oh. Yung mga puno oh, ayun oh. Winter season. Welcome to Canada. You are now entering Barangay Bulalakaw, Ancestral Domain. Ganito guys si Boy P pag nagdadrive yan, pag naka-on yung camera niya, ganito lang yan. Chill lang yan. Kaya lang siya katakbo. Hindi atapang ka tao. Yan si Boy P nyo na yan. Kapag patay yung camera niyan, ganito mag-drive yan. Ganyan yan si Boy P, ganyan yan mag-drive pag naka-off yung camera. Huwag kayo maniniwala dyan. Nabagot ako. Bagotero. Pagpahingin ko muna si Daddy Spike. Pagod na yata eh. Nax. Magda-daydream muna ako dito sa puno na to. Hindi, papahinga lang ako. Dinabangan mo ako dito? Dinabang ko kita doon sa Tumaytulay dahil taga dyan ako, nakita ko yung post mo. So nakita mo nagpapahinga rin ako. Hello bro. Ano pangalan mo bro? Juni Kapuyan. Juni? Si bro Juni oh. Taga, yung lugar pala natin, Ilocos Sur na to. So, boundary, parang boundary. Nasa boundary na tayo ng Benguet, tsaka Ilocos Sur. Nice to meet you bro ah. Nakakatawa naman. Shout out Nitro. Tsaka syempre shout out din sa Immortal Motobags. O di ba? Kung dati nababasaan tayo lagi ng laptop, mga gadgets, ngayon may solusyon na. Kasi ang Immortal Motobags meron ng top box bag. Meron akong diyan ko nilalagay ang aking mga tsinelas, mga damit na sinuot na para hindi siya nakahalo sa sa malilinis. O di ba? Halos kalahati na tayo ng Luzon Loop natin. Malinis pa rin yung top box ko tsaka yung bag dito sa taas nang dahil dito yan no? Laking tulong. Maraming salamat Sir Lucas. Shout out Immortal Motobags. Nice meeting you bro. Salamat sa pag-aantay. Nabangan mo talaga ako. Tutok ng baril yan ah. Bilisan natin. Yung zigzagan na puro bangin-bangin, yun yung tutumbukin natin eh. Yun yung dadaanan natin. Tapos kabundukan sa gilid, yun. Doon tayo dadaan. Paganda na ng paganda ang ating nakikita. Ang Besang Pass ay merong isang malaking labanan noong kampanya ng Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang mahirap sa ganitong klaseng daan, lalo na may mga blind curves na ganito. Hindi ka talaga pwedeng pwede mo naman siyang bankingin pero hindi mo alam kung sinong pasalubong. Kumbaga sobrang blind spot ba. Ang lugar nito ay pinaglaban mula 9 ng Enero hanggang 15 ng Hunyo 1945 sa Cervantes, isang munisipalidad sa lalawigan ng Ilocos Sur. Birang kurbada yan. Ang lugar ay nagsisilbing gateway sa kabundukan ng Cordillera at sa lungsod ng Baguio. Ang Besang Pass ay isang muog ng mga puwersang imperial ng Hapon sa ilalim ni General Tomoyoki Yamashita na kilala bilang Tigreng Malaya at mananakop ng bansang Singapore. Welcome to Besang Pass.
Bahagi ito sa tatsulok na depensa ni General Yamashita sa Hilaga. Ang Besang Pass, Balete Pass at Villaverde Trail ang nagbabantay sa hangganan ng Ifugao, Benguet at Vizcaya. Ang pagbagsak nito sa mga kamay ng mga Amerikanong sundalo sa Pilipinas noong June 14, 1945 ay naging daan para sa pagkakakulong ng mga puwersa ni Yamashita sa Cordillera hanggang sa pagsuko ng general noong Setyembre 1945. Ganda naman talaga. Hirap na hirap ako mag-shift That breathtaking view na nagre-represent ng interest mo kung ano talaga yung gusto mong gawin at kung ano talaga yung gusto mong puntahan. Napakakalmado sa kataas-taasan. Hindi ko maisip, no? Imaginin mo, ikaw lang ang mag-isang dumadaan dito sa kabundukan na to ng Besang Bypass. Isang pribileyo sa isang mahilig sa biyahe ang solohin ang bundok na ito.